is the secret to happiness? Palagi din natin hinahanap yan. Paano ba tunay na maging masaya? And if you ask people, they would have different answers. Iba-iba ang pananaw ng mga tao pag tinanong mo paano ba maging masaya. Merong iba, sasabihin nila na ang kayamanan, pera, makakapagpasaya sa tao. Oo nga naman, mahirap sumimangot, mahirap maging malungkot kung meron kang 1 bilyon sa bangko. Mahirap umiyak kung ikaw ay namamasyal, nagtutur sa ibang bansa. Mahirap magkaroon ng bad mood kung nakasakay ka sa magandang sasakyan, naka-aircon ka. Pero meron mga iba magsasabi na ang tuwa, ang saya ay makukuha mo pag meron kang purpose o dahilan para mabuhay. Oo nga naman, kung wala kang ginagawa, nakaka-depress. Kaya nga yung mga ibang matatanda na retired na, umiiksi agad ang buhay, agad namamatay. Dahil minsan nalilito, ano pa kaya ang dahilan nila para mabuhay? Pag meron kang dahilan para mabuhay, kahit na may sakit ka, lalaban ka. At ito ang magbibigay ng lakas sa iyo. Di po ba? Merong iba, sasabihin nila na kailangan mo ng isang magandang ugnayan, a meaningful relationship in order to be happy. Tama rin po yun. Kasi kahit na barong-barong lang ang iyong bahay, o kahit na isang kahit at tuka lang kayo, kung naman masaya kayong sama-sama sa inyong tahanan, ay makakaraos at makakaraos kayo. Di po ba? Pero ang tanong, sino ba ang may tamang sagot? Allow me to share with you this very beautiful story that could help us to answer that question. Sabi po nung minsan, merong mag-asawa, 50 years na silang nagsasama, and they celebrated their wedding anniversary. Doon po sa party, biglang tinanong itong babae, "Did your husband make you happy? Napasaya ka ba ng iyong asawa?" Ito pong lalaki, very confident. Dahil alam niya, ginawa naman niya ang lahat para mapasaya niya ang kanyang misis. Medyo pangiti-ngiti siya dahil alam niya kung anong sasagot ng kanyang asawa. Pero nung sumagot itong babae, lahat po ng mga nakikipag-party na bigla, pati itong lalaki na shock dun sa sinagot ng kanyang asawa. Dahil sabi niya, hindi ako napasaya ng aking asawa. Pero tinuloy ng babae yung kanyang pagsasalita. Sabi niya, huwag kayong magkakamali. Itong asawa ko mabuti yan. He is a good provider. Pero ang ibig ko sabihin, hindi nagdidepende sa kanya yung aking tuwa at saya. Dahil naiintindihan ko sa aking buhay na walang ibang makakapagpasaya sa akin kung hindi ang aking sarili. The woman said, I am responsible for my own happiness. And I choose to be happy in every situation. Kahit na nung wala pa kami o nagkaroon kami, pinili ko maging masaya. Nagkasakit ako, nagkasakit siya, naging malusog kami, malakas. Pinili ko maging masaya. Wala pa kaming bahay noon, nagkaroon kami ng bahay. Pinili ko maging masaya. Wala pang mga bata, dumating ang mga bata. Pinili ko maging masaya. Hanggang ngayong matanda na kami at meron kaming nararamdaman sa aming mga katawan, pinipili ko pa rin maging masaya. What a very beautiful answer. Di po ba? How to be happy? You choose to be happy. You take responsibility of your own happiness. Pag dinepende mo ang iyong tuwa sa ibang tao, sa sitwasyon, sa bagay, mabibigo ka, malulungkot ka, you will be disappointed. But if you take charge of your own happiness, you will always be at peace. You will always be happy. It is a holy thing when you choose to be happy in not so beautiful situations. Isang din banal na pag-uugali. Pag pinipili mong maging masaya kahit na hindi maganda ang iyong kalagayan. At dyan din po natin makikita ang ugali ng ating Panginoon. Tinuturuan din tayo ng ating Panginoon kung paano maging masaya. Dahil ang buhay ng ating Panginoon dito sa mundo noon ay hindi naman naging madali. Napakarami din niya mga nakaaway. Napakaraming mga kumalaban sa Kanya. Napakarami niyang naranasan na pagsubok. Lalong-lalo na ang kanyang pinagdaanan sa krus. Pero sa kanyang paglalakbay, wala tayong narinig na pagrereklamo
galing sa ating Panginoon. Because Jesus chose to be happy. And the Lord has a source of His happiness. It is His Father. Binitawan ng ating Panginoon ang mundong ito. Iniwanan niya ang lahat, pero palagi pa rin siya nakakapit sa Diyos Ama. At matuto tayo doon. Kung gusto mong maging masaya, kailangan matuto kang bumitiw. Pero kumapit ka sa pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng tuwa at saya. Remember, joy is a gift from the Holy Spirit. At ganyan din ang makikita natin sa buhay itong banal na babae, si Santa Rita de Casia. Ang nakakamangha kay Santa Rita ay nagkaroon siya ng sugat na kamukha ni Kristo. Tinatawag nating stigmata. At dama niya ito sa kanyang katawan. Isang sugat na hindi naghihilom. At tiniis niya ito for 15 years. Could you just imagine suffering a pain for 15 years? Pero nakayanan niya at naging matatag siya at naging masaya siya kahit na may nararamdaman siyang sakit. Bakit? Kasi palagi siyang nakakapit sa Diyos. At ang pagmamahal niya sa Diyos ang tumulong sa kanya para maging magaan yung kanyang pinagdaanan. Meron din ba kayong mga lungkot o sakit na pinagdadaanan? Matuto tayo sa ating Panginoong Jesucristo kay Santa Rita na piliin din nating maging masaya sa gitna ng ating mga pagsubok at huwag tayong bumitiw sa ating Diyos Ama. Dahil pag nakakapit ka sa Kanya, bibigyan at bibigyan ka niya ng tuwa at kapayapaan. Magtiwala tayo na walang ibang makakapagbigay ng tuwa sa iyo kung hindi ang Diyos. Binibigay na ng Diyos sa iyo ang grasya na maging masaya. Sana kunin natin ito, tanggapin natin ito, piliin natin ito, at hayaan natin manatili sa ating buhay. Yan ang sikreto ng pagiging masaya ngayon at magpakailanman.